Yun mga tol, no? Isang magandang araw sa inyong lahat yan mga tol. Ngayon po mga tol ay ako po, nag-iisa lang po ako ngayon mga tol, no? Sapagkat naambus po kami. Kasama kaming apat pero hindi ko alam kung magkasama ba sila ngayon. Pero bumalik po kasi ako doon sa napag-ambusan namin mga tol. At wala na po akong nakita na mga kasamahan ko doon. Pero mayroon po akong nasundan na bandido mga tol, no? Dalawa po tong bandido na nanggaling po ito doon. At mayroon pa nga akong nakausap doon mga tol na naghihingalo. Pero hindi ko na maintindihan yung pananalita niya sapagkat iba na talaga yung boses niya. Parang natamaan yun ng baril ni Kuya Buds. Kaya hindi rin nagtagal na wala na rin yung buhay niya. Kaya sinundan ko tong dalawang bandido mga tol. Dahil patungo daw sila. Dahil yung sabi nila, mayroon daw silang nahuli na isang hunter. Hindi ko man alam kung sino yun. Pero malakas ang kutob ko mga tol na isa sa amin. Sa mga kasamahan ko mga tol, no? Hindi ko pa alam kung si Diba, si Edward o si Kuya Buds ba yung nahuli. Pero yun yung narinig ko sa sinusundan kong dalawang bandido mga tol. At sana walang nangyaring masama kung sino man yung bihag nila. Dahil handa po akong tulungan siya mga tol, no? Iligtas ko siya kung sakaling makita ko siya ngayon o mamaya o bukas ba. Importante ngayon mga tol, nasundan ko tong dalawang bandido na ito. Nagbabaka sakali ako na totoo yung sinabi nila dahil yun talaga din yung pakay nila mga tol, no? Hindi na ako nag-video doon sa pinagmulan ko mga tol. Sa totoo niyan mga tol, na contact ko pa yung iba kong kasamahan pero hindi na masyado yung mga kuan nila mga tol. Nagre-ring yung mga cellphone nila pero hindi sinasagot yung cellphone ni Kuya Buds. Pero try kong kontakin mamaya yung iba kong kasamaan mga tol, no? Si Edward at si Brad Dib. Baka masagot nila yung tawag ko kung makakita ako ng signal mga tol. Pero sa ngayon mag-iingat po ako mga tol hanggang sa marating ko kung saan patungo tong dalawang bandido na ito. Nandyan sila sa baba mga tol, no? Nandun na. Dalawa yan sila mga tol. Nagpapahinga sila kaya ang ginawa ko na rin ay nagpahinga rin ako dito at nag-video na lang din ako mga tol para makita din ng mga kasamahan ko kung sino man yung mga kasamahan ko na andito sa malapit. Baka andito lang din sila Brad Dib at si Brad Edward. Iwan ko lang po mga tol, no? Kung magkasama ba sila ngayon. Basta ako mga tol, wala akong kasama sapagkat iba yung direksyon na natakbuhan ko mga tol. At hindi ako tinatantanan ng mga bandido dahil napakarami pala nila doon mga tol, no? Wala pa akong impormasyon kung sino yung bihag nila dahil hindi naman sinasabi ng mga bandido yung pangalan mga tol kung sino. Pero sa pagkakaalam ko mayroon talaga silang isang hunter na nabihag. Hindi ko pa man alam kung sino yun. Pero susundan ko lang tong bandido na ito dahil doon din kasi ito galing sila sa naambusan namin mga tol, no? Medyo malayo na rin yung narating namin dahil base sa narinig ko sa kanila mga tol ay pupunta daw sila sa bihag dahil pinapatawag daw sila ng commander nila na si Adrian at si Commander Noah, yung commander daw nila mga tol, no? Pinapapatawag daw sila para magsanib puwersa daw sila dahil yung bihag daw nila ngayon ay malakas daw na hunter at ilalakbay daw nila yun mga tol patungo daw sa kay Commander Bagnot. Kaya nagpapalakas sila ng puwersa ngayon para hindi daw makuha o hindi daw maligtas ng mga hunter. At kailangan na hindi ito mawala sa paningin ko tong dalawa mga tol dahil ito lang yung susi kung para malaman ko talaga
at makita ko kung sino yung bihag nila. Dalangin ko rin po mga tol yung kaligtasan ng mga kasamahan ko. At pakishare na lang tong video na to mga tol, no? Sa mga kasama ko para malaman din nila kung ano yung sitwasyon ko. Baka nag-alala rin sila sa akin ngayon. Okay lang naman ako mga tol, pero medyo malungkot lang ako ngayon sapagkat ako lang yung nag-iisa. Pero hindi pa rin ako susuko mga tol, no? Papatuloy pa rin ako sa paghahanap sa mga kasamahan ko at sa paghahanap din sa kay Arnel at sa kanyang pamilya at yung sa bayaw din ni Kuya Buds na si Ri. At nakita rin namin si Noah mga tol, no? Iba na talaga yung nasa isipan ni Noah ngayon. Napakabangis niya na at hindi niya nakilala kung sino yung mga nagtulong sa kanya dati, lalong lalo na si Kuya Buds. Alaga pa naman yun ni Kuya Buds, pero wala na sa isipan niya kung sino si Kuya Buds. Hindi na lang natin yun kuanin mga tol, sapagkat alam din natin kung ano yung nasa isip pag hypnotize. Naranasan ko rin yan mga tol, no? Kaya at ngayon po mga tol, papatuloy po ako at hindi po ako susuko hanggang hindi ko makita kung sino yung sinasabi o tinutukoy nilang bihag nila. Daming mga napuputol na mga kahoy dito mga tol sa malapit. At mega love shoutout na lang pala sa inyong lahat mga tol, no? Lalong sa mga solid na taga-suporta sa atin, sa mga kapatid natin na OFW, sa mga kapatid nating Muslim at sa mga silent viewers natin dyan mga tol. Mega love shout out talaga sa inyong lahat, especially po kay Ate Mirna Hoot, Ate Bibs Maria Teresa Bayugos, kay Mami pala, at kay Ate Jess Libra, Ate Chi Shakira, Ate Bit Pabian, at kay Tita Hilma. At ingat po kayo palagi sa trabaho nyo po, at maraming salamat po sa wala niyong sawang pagsuporta sa amin. Yan po yung dalawang bandido mga tol na nasundan ko. Andyan sa ilalim ng puno, nagpapahinga sila. Yun. Parang namumuto lang mga kahoy dito mga tol. Hindi ko alam kung aanhin nila ito. Baka gagawin nila itong isang kampo. Yan po yung mga bandido mga tol. Ginagamit ko po yung tagulilong mga tol para hindi nila rin ako makita agad. Nagpantas itong kumpihan dito ba? Siya pinanag mo yan. Pero ito pala madudungugan na itong mga tayo sa ba? Babagdagan. Andil ka barang kaya barang. Bawas sila na yung kulay. Basta ni Manir, Lumaw, Manir Adrian. Bintang satukan Kamandar Bakla to. Papunta talaga dito sila Commander Noah daw mga tol. Pero hindi ko alam kung nakarating na ba dito sila Commander. Pero
Hindi nila alam mga tol kung nakarating na ba daw yung commander nila, kung maabutan pa ba daw nila o hindi na. Pero ang sa akin lang ngayon ay hindi kailangan hindi ito mawala sa paningin ko tong dalawang to, para makita ko kung sino yung sinasabi nilang bihag. Ikaw yan. Kapag tagulilong po ako mga tol, para hindi nila ako mapansin masyado. Pero binabantayan ko pa rin yung likuran at kanan at kaliwa, para hindi rin ako mahuli mga tol. Sikapin kung hindi nila ako matrap o mahuli. Medyo marami sila sa unahan mga tol. Parang nanibago ako sa area mga tol. Parang iba na naman tong area na napasok ko ngayon. Base lang din kasi ito mga tol sa pagsunod ko sa mga bandido. Kaya ako napadpad dito. Sana po mga tol, i-share nyo po itong video na to sa mga kasamahan ko mga tol, para matulungan nyo rin ako mga tol, no? Nagmamakasakali rin ako na ma-message nyo sila o mag-comment ko sa mga video nila o sa akin man, para makita ko rin kung isa lang ba yung location namin mga tol, o nasa ibang bundok ba sila. Pero napunta ako sa area na ito mga tol base sa nasundan kong mga bandido, dahil dito sila papunta, dahil dito daw dinala nila ang bihag nila na isang hunter. Medyo mabagal ang kunti itong paglalakad namin mga tol, sapagkat naka-alerto din itong mga bandido na nasundan ko.
patuloy pa rin ako sa pagsunod mga tol. Ito na daw yung sinasabi nila na area mga tol. Malapit na daw sila. Pero hindi pa nila narating. Kaya hindi ko talaga sila pinaslang mga tol. Muntik pa ako kanina makita. Buti na lang na pagbalik nila ay nakapagtago ako. Kaya mas binabuti ko talaga na hindi ko to papaslangin para masundan ko ito. Dahil sila yung magiging guide ko mga tol para marating ko kung sino yung bihag nila ngayon. Kaya pero iba talaga ang kilos ng mga bandido na to mga tol. Napaka-alerto nila. Dalawa lang ito mga tol. Ayan, first side. First. Napakabagal talaga maglakad tong sinundan ko mga tol. Dahil hindi lang paglalakad yung ginagawa nila, kung hindi naka-alerto din sila. Baka may nakasunod daw sa kanila. Dahil hagubilin daw ng commander nila na magbantay sa paligid para hindi daw masundan sila mga tol. Hindi nila nahalata mga tol na sinusundan ko sila.
sapagkat nag-iingat din po ako sa mga kilos ko mga tol. Yung area mga tol. Ito na daw yung area kung saan dinala ang bihag. Pero parang wala naman silang kasamahan dito mga tol. Uy, Komander Nawa. Ano ba na yun? Kita lang bihag. Ano ba na ba? Ay, mas! Nagsakit sa mukha ba? wala na daw yung bihag mga tol. Wala. Pero may naiwan silang ano. Parang pamilyar ko yung mask na yun mga tol. Yung takip sa mukha na yan. Parang kay Kuya Bads yan mga tol. Mga dugo ko. Dito lang yan ay. Di kaya si Kuya Bads yung nabihag mga tol. Dito galing na sila. Komander Adrian siguro. Iwan na tayo. Hindi na nila naamutan. Hindi na natin alam ang mission. Hanap na lang tayo ng hunter. Hindi na daw sila susunod sapagkat naiwan na daw sila mga tol. Titingnan ko kung sino yung mask na yun mga tol. Sino kaya ito ba? Parang ninja. Kay Kuya Bads talaga yan. Kailangan kong kumpirmahin ito mga tol. Kukunin ko to sa kamay nila. Nabalo ba? Dalan nila. Takip to sa mukha ni Kuya Bads mga tol. Dito nila galing kinuha mga tol. Si Kuya Bads yung bihag nila mga tol. Dito siguro galing si Kuya Bads oh. Parang may mga tali dito mga tol. Parang itong puno na ito ay mayroon talaga silang bihag na tinali dito o nilagay dito mga tol. Malakas ang kutob ko mga tol. Wala na talagang iba na bihag na nasa kamay nila ngayon kung hindi si Kuya Bads, sapagkat kay Kuya Bads po tong takip na to mga tol o mas
Ito yung suot-suot lagi ni Kuya Buds mga tol. Dito pala nila dinala yung bihag. Yung bihag nila na si Kuya Buds. Delikado ang buhay ngayon ni Kuya Buds. Mainit pa naman yung mga bandido sa kanya. Lalo na yun si Commander Adrian. At si Commander Bagnot mga tol. Kailangan kong makita sila dito. Pero base sa nasundan ko mga tol, hindi na daw nila naabutan yung bihag. Kaya tinapos ko na rin sila dahil hindi na lang daw sila susunod. At hahanap na lang daw sila ng hunter. Yung basto ni Kuya Buds mga tol. Baka andito lang sila sa paligid mga tol ba. Kailangan kong bantay rin sa paligid mga tol. Baka mayroon pang mga bandido dito. Ito, hindi talaga ako nagkakamali ito mga tol. Kay Kuya Buds talaga ito mga tol. Ito yung sinusuot niya. At ito yung nakita ko rin. Last kaming magkasama ni Kuya Buds na suot niya to. At base rin sa nasundan ko na mga bandido mga tol, ito daw ay naiwan doon dyan sa pinagmulan ko. Naiwan daw ito doon sa dinadalhan nila ng bihag. At dyan daw yun pupunta si Adrian at si Commander Noah para sunduin daw yung bihag nila. At hindi talaga ako nagkakamali mga tol sa aking isipan. Kung kay Kuya Buds to mga tol, si Kuya Buds ang bihag nila ngayon. Kailangan kong maabutan sila mga tol. Baka matulungan ko yun. Kung makita ko dito yung mga kasamahan ko para mapagsabihan ko rin sila na malapit lang ako kung saan si Kuya Buds ngayon. Dahil wala talagang ibang bihag sila mga tol kung hindi si Kuya Buds lang talaga. Ito yung laging sinusuot ni Kuya Buds mga tol. Hindi talaga ako nagkakamali. Si Kuya Buds talaga yung bihag nila ngayon. At kailangan kong sundan. Parang may bakas dito mga tol. Yan o. Nakikita nyo yung mga damo mga tol. Yan. Parang mayroong mga bandido dito na sa pagkakaalam ko, ganito talaga yung mga bakas pag mayroon silang bihag sapagkat binubugbog talaga nila masyado mga tol. Yan o. Mayroon pang mga tali dyan o. Tinatawag dito sa bundok na bagon. Hindi kaya dito nila dinaan si Kuya Buds mga tol. Ito, tundaan na ito. Dahil hindi ko rin nakita kung may video ba si Kuya Buds ngayon sa kanyang YouTube channel. Sa pagkakaalam ko rin, pagbihag mga tol, yung mga bandido yung mag-a-upload ng video. Hanap ako ng signal mamaya mga tol. At manonood ako kung mayroon mang upload yan si Kuya Buds sa kanyang YouTube channel. O mayroon bang upload yung mga bandido na naghamaya na may hawak sa kanya ngayon. At kailangan ko na sundan sila ngayon. Alam kong nasa paligid lang sila.
Dahil kay Kuya Bads talaga tong sinusuot to mga tol. Sana ay ligtas din yung iba kong kasamahan mga tol. Lalong lalo na si Brad Dib at si Edward. At sila Brad Rimart. Sila Brad Julio. At si Brad Julius. Sana ligtas din sila. At sana matulungan din nila ako mga tol. Ligtas namin si Kuya Bads sapagkat nanganganib yung buhay ni Kuya Bads. Lalong lalo na pag makarating yun kay Commander Bagnot mga tol. Kailangan ko lang talaga na magbantay rin sa paligid para maiwasan ko rin daw yung maraming bandido at hindi rin ako mabihag mga tol. Yung mga tol, isang pagpalang araw sa inyong lahat yan mga tol. Ngayon po mga tol ay patuloy po ako sa paghahanap kay Kuya Bads. Ngayon alam ko po na nasa malapit lang siya mga tol. Dahil nakuha ko na po yung mask niya sa kanyang mukha, yung takip niya mga tol. Kaya alam ko na andito lang siya sa malapit. Sapagkat yun din yung naririnig ko sa mga bandido mga tol, na dito daw nang galing si yung bihag nila na si Kuya Bads. Yung Bads daw yung pangalan. At kinuha na daw ni Commander Adrian. At kasama daw yung alaga ni Kuya Bads mga tol na commander. Naging isang commander mga tol na si Noah. Kaya hanapin ko po siya dito mga tol. Yung iba ko namang kasamahan mga tol ay may mensahe na po ako na nag-message na po ako sa kanila mga tol, no? Kay Brad Edward at kay Brad Dave. Baka andito lang sila sa malapit. Sakali na sana mga tol makita nila yung mensahe ko sa kanila para makita din kami dito sa bundok na ito mga tol. Dahil napakahirap talaga ng mag-isa. Lalong lalo na ngayon, critical din itong area na napasok ko sapagkat napakarami ng mga kalaban. Dahil naka-alerto sila halos dito mga tol. Dahil ayaw talaga nila na maligtas o mabawi namin sa kamay nila yung kanilang bihag ngayon na si Kuya Bads mga tol. At plano po nila, base po sa narinig ko sa mga usapan nila mga tol, ay dadalhin daw yun kay Commander Bagnot para doon na daw nila makukuha daw nila yung parang pira yata yun mga tol, na yung parang bayad ni Commander Bagnot sa kanila kung sakali na makarating yun si Kuya Bads doon sa kamay ni Commander Bagnot. Makukuha din nila yung pabuya mga tol, no? At alam ko rin po na delikado talaga ang buhay ni Kuya Bads mga tol pag nakarating siya sa kamay ni Commander Bagnot. At mayroon din akong isang narinig mga tol na si Commander Butakal daw ay patungo rin daw doon sa area kung saan ngayon si Kuya Bads. Ay sa sobrang galit niya rin mga tol. Yun yung narinig ko sa mga usapan ng mga bandido kanina. Ngunit iniwasan ko lang dahil medyo marami sila mga tol. At hindi ko rin sila kakayanin. Baka mahuli lang ako pag nilusob ko yun. Kaya mas minabuti ko lang muna hanapin ko kung saan nila dinala. O dinala ngayon si Kuya Bads mga tol. Nang sa ganun, pag makita ko na, ihanap ako ng tamang pagkakataon kung paano ko tumapasok at kung paano ko kailigtas si Kuya Bads mga tol. Kung hindi ko naman kakayanin, importante masundan ko siya at
kukontakin ko lahat ng mga kasamahan ko mga tol, no? Dahil alam ko naman po na yung kapatid ni Kuya Buds na si Brad Remart ay andito rin sa bundok. Dahil hinahanap rin nila yung bayaw ni Kuya Buds mga tol. Siguro kung nabalitaan to ni Remart ngayon na nahuli si Kuya Buds mga tol, ay alam ko na mag-alala rin talaga yun ng husto. Pati rin siya ngayon mga tol. Alam ko talaga na hinahanap niya rin yun si Kuya Buds. Kasama sila Julius at si Brad Julio. At sana po ay magkatagpo kami dito mga tol, no? Para mas malakas yung puwersa namin. Kung sakali mang makita namin kung saan si Kuya Buds mga tol, ikakayanin namin silang lulusobin. Dahil alam naman po natin mga tol, no, na malakas din yun si Adrian. Lalong lalo na andun din si Noah. At papunta rin doon si Commander Butakan kay Kuya Buds ngayon mga tol. At sana po magkatagpo tayo ng mga kasama natin dito mga tol, no? At base rin po sa mga nababasa kong comment mga tol, no, sa bawat upload ko na video, sabi nyo mga tol, uhubarin ko tong jacket ko dahil kulay puti po kasi ito mga tol. At madali lang makita. At napagtanto ko rin po mga tol, tama po kayo mga tol. At makatiman tong gubat mga tol, pipilitin ko po tong hubarin tong jacket na to. Dahil yung nakaraan mga tol, nakita talaga o mas madali talaga nila ako makita dahil puti po yung jacket ko. Wala rin kasi akong ibang jacket na masusuot mga tol. At ito na lang po yung nadala ko. Kaya hubarin ko po ito mga tol, no? Magdadamit na lang ako ngayon. Kulay brown naman tong damit ko. Dito rin ito masyado makita mga tol. Nalagay ko na lang to dito sa bag ko tong damit ay jacket na ito mga tol. At suot ko na lang to pag matutulog ako sa gabi. Nandito pala yung bunit ni Kuya Buds mga tol, o yung kanyang mask. Itatago ko lang ito mga tol. Makasakali na maligtas si Kuya Buds. So alam ko kasi rin mga tol, no, maparaan yun si Kuya Buds. Kung magtatagal man siya doon, kung sakali na hindi namin siya makita, alam kong gagawa talaga yun siya ng paraan mga tol. Tutulungan yun ni Lolo Ambo. Dahil ilang beses rin nahuli si Kuya Buds mga tol, nagawa niya ng paraan na tumakas. Ang problema lang mga tol, kung sakali na kinuha yung kanyang agimat sa kanyang katawan o inilayo yung kanyang bag sa kanya, hindi niya talaga magagamit yung mga agimat mga tol. Mas may posible na hindi talaga siya makatakas doon. At sana po makita natin si Kuya Buds mga tol, no? Makita na mga kasamahan ko. At sana magkatagpo kami ng mga kasamahan ko dito mga tol, para magtulungan kami mga tol. At mailigtas namin si Kuya Buds sa mas lalong madaling panahon. At hindi sana siya makarating doon sa kamay ni Commander Bagnot mga tol, no? Dahil pag nakarating si Kuya Buds sa kamay ni Commander Bagnot mga tol, napakalaki ng problema talaga. Dahil hindi natin alam kung anong nasa isip ni Commander Bagnot. Kung pagbibigyan niya pa ba ng pagkakataon na mabuhay si Kuya Buds, o tatapusin niya na ba ito? O di kaya gagawin niya itong isang commander o hypnotize niya mga tol. At dalangin po sana natin mga tol, no, na hindi yun mangyari. Dahil yun yung posible talaga na mangyari kung sakali lang mga tol, no, na makarating si Kuya Buds sa kamay ni Commander Bagnot. Pipilitin po natin mga tol na makita dito si Kuya Buds. Handa po natin gawin ang lahat ng ating makakaya para matulungan natin si Kuya Buds mga tol, no? At hanap din po ako ng signal mga tol para ma-contact yung kasamahan ko.
Magpapatuloy pa ako mga tol. Dahil base sa mga narinig ko, dito daw nila dinaan si Kuya Buds. Mag-iingat po ako palagi mga tol. Para iwasan ko na mabihag. Nakakahirap talaga. Mabihag tayo mga tol. Bandido to mga tol. Merong kalaban na nakaposting sa unahan mga tol. Agad angin pa ito mga tol. Ka-alerto talaga sila dito mga tol. Dahil hindi pa siguro nakakalayo dito masyado sila Kuya Buds. Marami sila sa unahan mga tol. Report sa kumanan ha. Naalala pa na sila perme. Ikaw na bahala ito mag-report. Ikaw na bahala mag-report sila ha. Basta ang mandal ni Commander. Nerpa na perme. Dalan-dalan ka tulad yan. Butong ka ha. Ay matay, kasundan na sa hunter. Mana apa kematawan? Ya. Tahu pasta sa sniper. Sniper to mga tol. Hanap na siya ng pisto. Nakabantay sila sa daanan mga tol. Dahil dito daw dinaan yung bihag nila. Si Kuya Buds talaga yung tinutukoy nila mga tol.
Commander. Marami sila mga tol. Apa? Kapalayan sa mga dalan. Gusto mo makuha yung bihag? Ha? Sige! Magtago ka! Nagpapatay kita! Gamit ang balon na yung kasama! Sobrang lakas wala nito! Hindi ito basta-basta! Magpakita ka! Baril to ni Kuya Bats ang gamit nila mga tol. Magpakita ka! Ayip ka! Ay! Karami nila mga tol. Tinatrap nila ako. Eh, Diyos ko po, tulungan niyo ako. Nasaan na? Tagulilong po ako mga tol. Yan. May isang commander na Huli! siya ang may hawak sa baril ni Kuya Bats. Patay manon! Buhay! Dadalhin ko ang ulo mo sa aming biyag! Magpakita ka! Alam ko na! Ako ang nila! Ayan! Pagkalakas ng baril ni Kuya Bats. Hanap pa kita! Ha? Kilala mo ba? Kung sino ang may nagpapari nitong baril na to? Tama! Kita niya ako. Patay! Hayop ka, Commander. Babawiin ko sa'yo yung baril ni Kuya Bats. Sa amin yan, hindi yan sa inyo. Ikaw makakalayo sa amin! Tandaan mo yan! Ako sa'yo! Smoke ka ng maayos! Hindi niya ako pwedeng Unang pera pasapuin. pa ng sarili mo! Malakan, hunter kayo! Kung gusto niyong ligtas, aming kasamahan!
Taguli lang muna ako mga tol. Dahil napakarami nila. Gusto nila ako na mahuli. Pero malapit lang daw yung bihag dito. Dito pa sa likuran. Pinatay niya yung tauhan niya ng Pumunta ka sa gira! baril. Ha? Tapos wala kang baril! Ha? Butangin na ka! Tarantado itong commander na to. Susunod ka dito! Walang awa sa kanyang mga tauhan. Aten! Lumas ka na! Ayaw na lumabas, Aten! Hanapan niya! Baka isasunod ka kayo nun! Dali ka dito! Hanap ako ng tamang chip po mga tol. Babawiin ko yung baril ni Kuya Buds na hawak na isang Matanda bandal. ng bala! Orasyon sa orasyon! Gagapangin ko muna tong mga tauhan niya. Hanggang siya na lang yung mag-isa. Ayaw matanda ng bala ha! Kakayanin ko yan mamaya. Sige! Kailangan ko lang munang tapusin tong mga tauhan niya na nasa paligid niya mga tol. Silent kill ko muna yung gagamitin ko at orasyon mga tol. Kita na kita! Kahit saan ka magtago! Ka na magpanggap! Namit ko na ang aking kapangyarihan! Ngayon, nakikita na kita! Kung hindi ka! Ito ang kailangan mo! Sige! Bago mo ito makuha, patayin mo muna ako. Nandito sa bangkay! Nalagay ko! Mas ka! Magtaos tayong dalawa! Ha? Harap ka sa akin, Commander. Huwag kang Commander! kala mo kung sino kang matapang. Ha? Ito! Pakay mo! Huwag mong hawakan yung baril ng kasama ko. Naubos ko na lahat ng mga tauhan mo. Ikaw na lang mag-isa. Muntikan pa ako mga tol. Nakuha pa yung
baril ni Kuya Buds mga tol. Muntikan pa akong madali mga tol sa baril ni Kuya Buds dahil ito yung ginamit ng isang commander na nasa gupa ko mga tol. Dahil nakita nila ako na sumusunod daw ako sa bihag nila. Hindi ako nagkakamali mga tol, nasundan ko talaga sila Kuya Buds mga tol. Dahil dalawa ng gamit ni Kuya Buds ang nasa akin ngayon. Una kong nakuha yung mask ni Kuya Buds, yung takip niya sa mukha. Pangalawa, ito na namang baril niya. At alam ko mga tol na napaka-importante itong baril na to kay Kuya Buds. Kaya itatago ko po ito mga tol. Gagamitin ko po ito laban sa mga bandido. Gusto nila akong mahuli. Nakita ko na kung saan nila nilagay si Kuya Buds mga tol. Buti na talaga nakita ko itong baril niya mga tol. Pero bago ko nabawi ito, muntik pa akong huli. Dali. Ayan. Napakalakas pa naman itong baril ni Kuya Buds. Ito muna yung gagamitin ko mga tol para mayroon akong panglaban sa mga bandido. Dahil natapos ko na yung isang commander nila gamit itong baril ni Kuya Buds mga tol. Bigay kasi ito ni Lolo Ambo sa kanya mga tol, no? Magkasabay kami ni Kuya Buds na pumunta kay Lolo Ambo at binigyan siya ni Lolo Ambo ng regalo. At itong baril na ito mga tol, ito po yung binigay ni Lolo Ambo kay Kuya Buds para panglaban niya sa mga bandidong grupo dito sa bundok. At iingatan ko po ito mga tol. At kung sakali man magkita kami muli ni Kuya Buds, ay ibibigay ko po ito sa kanya kasama tong takip o mask sa kanyang mukha. Ang gagawin ko po ngayon mga tol ay hahanapin ko sila dito sa paligid, sapagkat alam ko na nasa malapit lang talaga si Kuya Buds kung saan ako naroroon ngayon. Dahil yung mga na-encuentro ko ngayon mga tol ay sila yung pinabantay ni Commander Adrian at ni Commander Noah sa bawat daan. Kung sakali mang mayroong nakasunod sa kanila ng mga hunter, tatawagan ko po mamaya mga tol, no? O kukontakin ko yung mga kasamahan ko, si Julio, sila Brad Rimart, sila Julius, at lalong lalo na sila Edward at si Brad Dib mga tol, no? Sana po ay makahanap ako ng signal ngayon para maka-contact ko sila mga tol, no? Sabihin ko sa kanila na nakuha ko yung baril ni Kuya Buds. Ayun, nasa malapit lang siguro talaga ako kung saan ngayon si Kuya Buds mga tol. Yun, mayroon pang mga bandido doon mga tol, no? Mga bandidong grupo. Yun, medyo malayo sila. Kailangan ko lang masigurado rin yung sarili ko mga tol, hindi ako mahuli ng mga kalaban, lalong lalo na sa mga ginagawa nila ngayon. Ambush mga tol, hindi natin inasahan na meron silang mga bitag na ginagawa. You know, so, naririnig ko yung mga sigawan nila.
Parang may mga rescue na naman dito papunta mga tol. Dahil naririnig kasi nila yung mga putukan sa pagipagbarilan ko doon sa mga armadong grupo na may dala sa baril ni Kuya Buds. Kailangan ko munang lumayo dito kunti mga tol. O di kaya sundan ko sila. Baka sakali na pupunta yan sila sa bihag nila. Si Kuya Buds o sino man yung bihag nila na nandito sa bundok ngayon. Sundan ko muna sila mga tol. Pero yung pagsunod ko mga tol, medyo distansya lang. Naririnig ko pa yung mga boses nila sa unahan natin.